Ave María Purísima, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Papuri sa Ama ay walang hanggan, walang katapusan sa tuwin ay alay ng mga taong tumatanggap at sa Kanya'y kumikilalang ganap. Paano po ganap nga makikilala ang Panginoon? Makikilala po ba siya para bumaba dito sa lupa? Magpapakilala po ba ang Kristo na lalapit sa inyo at sasabihin, ako si Kristo? Binabase po ang lahat sa Biblia ng taong mga magpapahayag. Subalit, ang mga nagpapahayag po kaya na lahat ng bumabase na yan, pinag-aaralan, Biblia ng pag-aaral, natutuntun po kaya ang kalooban ng Ama? Nasusunod kaya ang kagustuhan niya? Ano po ba ang kagustuhan ng Kristo? At kung wala po naman kayang mga naunang nagpahayag, mababatid po kaya ng mga tao magpahangga ngayon at sa susunod pang panahon yung kaganapan at kagustuhan ng Kristo at ng Ama? Mayroon po kayang basihan ng tao kung walang mga lumabas na Biblia? Subalit, iba't iba po ang version, di po ba? Mga minamahal na kapatid ko, paano nga po ba ang pananalig? Maging bilang Apo Kunching, kung hindi po ganap, natuto sa pamamagitan ng Espiritu, hindi rin po alam ang pananalig. Sa unang buhay bilang Apo Kunching, kami po akong sinamahang mga sinasabi ng relihiyon para ng sagat. Makapag-aral ka baga. Matutunan mo yung lahat kung paano ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay liwanag. Subalit, sa aking pananaliksik po, anumang pag-aaral mo pala, kung wala sa iyo ang Holy Spirit, yung banal na Espiritu, hindi mo malalaman ang lahat. Wala kang madarama. Hindi mo mapapatutuhanan ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay liwanag. Maliban ang Espiritu ng Diyos ay matanggap mo at makilala mo. Buhay po ba ang Diyos? At siyang magbibigay ng pawang katotohanan, hindi na po pinag-uusapan kung anong relihiyon ka. Ang pinakamahalaga po kung paano ka makikipagrelasyon na may katapatan sa Diyos. Paano ka ba nakikipagrelasyon sa sinasamba mo? Paano mo ba siya sinasamba sa katotohanan? Paano mo ba pinakikitang siya kilala mo at siya nadarama mo? Paano mo ba pinakikitang mahal mo siya? Sinasabi mo bang ikay nananampalataya? Nararamdaman mo bang nananampalataya ka sa Kanya? Sinasabi mo nananalig ka? Nararamdaman mo bang nananalig ka sa Kanya? Hindi po ba't ang nananalig sa sinasamba niya may pagtitiwala at umaasa? Hindi natatakot, hindi nag-aalinlangan, hindi nawawalan ng pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang ibibigay ng lakas, ang ibibigay na lakas sa iyo ng Espiritu ay di kayang ibigay sa iyo ng kapwa-tao mo. At ang Kristo'y Espiritu, nagkatawang tao. Kapag hindi po ito tinanggap ng tao, hindi niya maunawaan ang Diyos. Kailangan tanggapin mo na ang Diyos ay Espiritu upang sa gayon ay makilala mong lubos ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kapag kinilala mo lamang ang Kristo'y tao, kailanman ay wala kang madarama sa Kristo. Kapag kinilala mo ang Kristo'y isang tao lamang, ay hindi mo makikilala ang Diyos na sumakanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kailangang kilalanin mo ang Kristo'y nagkatawang tao at ang Espiritu ng Kristo'y nasa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Upang madama mo ang sinasamba mo, ang tinatawagan mo, at yan po ang gustong matanggap ng tao.
Isinilang ang tao sa pagkakatawang tao bilang makalaman. Hindi po ba? Ang tao ay laman. Ang tao'y sinilang nilalang, subalit alabo. At ang tao'y may espiritu. Kaya lamang ilang espiritu ang naghahari sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Tamang ang Biblia ay pag-aaral. Subalit anumang pag-aaral ang gawin mo kung walang espiritong magtuturo sa iyo at di mo mararamdaman ang espiritu na ito, para ka lang nagbabasa ng libro ng mga pahayag kung ano-ano. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pawang katotohanan na pagkatapos mong halimbawa ay bumasa ka ng mga libro ng talaan ng mundo, talaan ng mga bayani, pagkatapos mong binasa yan, nabatid mo lang bayani siya. Alam mo lang yaon. Subalit yung pagkabayani niya, hindi mo pwedeng tularan dahil hindi mo magagawa yaon. Kaya ilan lamang ang nakakatupad, ganun din sa Kristo. Binabasa mo ang kasaysayan ng Kristo, subalit ang makatutupad lamang na may pag-ibig na totoo ay ang pinaghaharian ng Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit nga po ba sa dakong ito, hindi lahat ay makatanggap? Kasi iba-iba po ang pagpapahayag ng tao. Kaya nga po maliwanag na nakatala sa Biblia, maraming maglalabasang magliligaw, mga bulaang propeta. Subalit paano mo makikilala ang di bulaang propeta, yung nagsasabuhay sa sinasabi niya? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, inaralan ka, ang masakit sa iyo ay huwag mong gawin sa kapwa mo, subalit siya mismo dalahira sa kapwa niya. Tama po ba? Hindi po ba kapag inaral mo, huwag kang tsismoso, ikaw hindi ka magchichismoso. Huwag kang tsismosa, ikaw di ka tsismosa. Sapagkat subalit kung pagdakay inaral mo, walang pinagkaiba sa sinabi mo sa anak mo, anak, huwag kang iinom ng alak, subalit ikaw lasenggo. Anak, huwag kang maninigarilyo, subalit ikaw chain smoker. Anak, huwag kang iinom ng bagay na yaan, masama, subalit ikaw yan ang gusto mong iniinom. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ano nga po ba ang buhay dito sa lupa? At ang pasubali sa inyo, walang martir na tao. Kayong lahat, tuturo ko na. Sino sa inyo ang ayaw maging maganda ang buhay? Sino sa inyo ang ayaw mapalaki ng maayos ang anak niya? Maliban si Raulo, ang isang magulang. Wala siyang pang-intindi, wala siyang pangarap sa pamilya niya. Subalit, bakit may nagpapakamartir na nag-aalay ng buhay para sa kapwa niya? Yaon baga ay iyon ay kalooban ng katauhan? Hindi po kalooban ng katauhan yan. Sapagkat ang kalooban ng katauhan ay maraming gusto. Ang kalooban ng katauhan ay sakin, maramot, mainggitin. Yan ang kalooban ng katauhan. Subalit kapag ang kalooban mo'y napagharian ng Espiritong Banal, ang pagkamaramot mo'y magiging palabigay. Buhay po ba ang Diyos? At ang pagkamainggitin mo ay mapaparang. Naroroon na yung matutuwa ka kapag nakita mo umasenso ang kapwa mo'y tuwang-tuwa ka sapagkat siya man lang ay umasenso. Kapag nakita mong nagbago ang kapwa mo, matutuwa ka sapagkat pangarap mong magbago lahat ang kapwa mo. Subalit kung ikaw ay damdaming tao, kapag may nakita kang nababago sa kapwa mo, gusto mo'y sundan, subalit hindi ka naman makatulad. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, bakit nga hindi lahat ng tao ay makaunawa sa mga banal na aral? Sapagkat iba ang laman ng isip ng tao at ibang nilalaman ng damdamin niya. Subalit, nakapagsasabi siya ng mabuti,
hindi naman niya kayang gawin ang kabutihang sinasabi niya. Paano mo ba mapapadama sa Kristo na kilala mo siya at kilala mo ang kanyang pagka-Diyos na totoo? Mga mahal ko, sadya pong mahirap mag-ulat. Subalit mayroong espiritu